Sa huli ay bigo pa rin ako. Palaging kinakapos sa dulo. Mabuti na lang at walang elder na pumili sa kanya. Kung hindi kapag may elder na sumuporta sa kanya. Ang ginawa niya kanina. Sapat na para parusahan siya ng kamatayan ng sekta. Ngunit sa sandaling ito, si Sukyuni na matagal nang hinahanap si Fang Chen. Napansin ang kaguluhan dito. Tumingin sa direksyong ito. Agad na sumigaw sa tuwa guro-guro. Siya nga iyon. Nakita ni Wen Hongyao si Fang Chen sa isang tingin. Tuwang-tuwa siyang lumipad gamit ang puting taga. Itinulak niya sina Zhao Wuji at Li Qingfeng. Zhao Wuji, Li Qingfeng. Umalis kayong dalawa sa daan ko. Ang disipulong ito ay kukunin ko para sa Yao Feng. Kung sino man ang umagaw ay kalaban ko. Ang nag-aalangang si Zhao Wuji. Pilit na naitulak sa gilid. Nagulat siya kay Elder Wen. Anong ginagawa mo? Seryosong sinabi ni Wen Hongyao, hindi mo ba naiintindihan? Kukunin ko si Fang Chen bilang disipulo. Umalis ka dyan, huwag kang humarang. Naguguluhan si Zhao Wuji. Nagtatakang tumingin kay Li Qingfeng matandang Li. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Kung wala siyang spiritual root, bakit siya pag-aagawan ni Elder Wen? Nagulat din si Li Qingfeng, ano ito? Bakit pinag-aagawan ng lahat ang basurang tinanggihan niya? Siguradong tama ang resulta ng pagsusuri na walang spiritual root. Panigurado ni Li Qingfeng. Lalo pang naguluhan si Zhao Wuji. At lalo siyang natulala nang makita ang laging masungit at napakahigpit sa mga disipulo na si Wen Hongyao. Ay tila nakakain ng maling gamot. Sa kanyang mukha, may ngiting hindi pa nakikita ng mga elder. Fang Chen. Halika, halika. Sumali ka sa Yao Feng, tatanggapin kita bilang aking disipulo. Hindi lang disipulo, kundi isang tunay na disipulo. Ano ang mga elder sa itaas? At mga disipulo sa ibaba, isa-isa silang lahat. Ay tulalang-tulala. Alam nilang walang spiritual root si Fang Chen. Na mahirap ang landas niya sa martial arts. Ngunit tinanggap pa rin siya bilang disipulo. At ginawa pa siyang tunay na disipulo, isang bagay na hindi pa nangyayari. Si Fang Chen ay walang may gusto. Isang disipulong tira-tira na lang ng iba. Ito talaga ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng sektang Qingyun. Nagulat din si Fang Chen. Paanong napakahalaga niya sa tingin ni Elder Wen. Ngunit napasaya nito ang kanyang malungkot na kalooban. Agad siyang ngumiti. At yumuko na para magbigay galang. Sandali, hindi takot si Zhao Wuji kay Elder Wen. Ako ang unang nakakita sa batang ito. Kung magbibigay galang man siya, dapat sa aking Xiao Yao Feng muna. Fang Chen, halika sa aking Xiao Yao Feng. Ako mismo ang magtuturo sa iyo ng sining ng espada. Hinding-hindi ko sasayangin ang iyong talento. Isang taong kayang magpabago ng patakaran ni Wen Hongyao sa sektang Qingyun. Paanong magiging pangkaraniwan lang kailangang makuha? Agad na nagalit si Wen Hongyao, sa tingin mo ba palengke ito? Kung sino ang unang nakakita sa kanya, na ba makatwiran ba iyan? Ako ang unang nag-alok na kunin siyang disipulo. Dapat siyang mapunta sa aking Yao Feng. Suminghal si Zhao Wuji. Ikaw ang hindi makatwiran. Pinag-uusapan ko na ang pagtanggap sa kanya. Bigla ka na lang sumingit. Madaling mag-init ang ulo ni Wen Hongyao. Pinalo ang kanyang hita at tumalsik ang laway habang sinasabi si Zhao Wuji. Sinasadya mo bang kalabanin ako? Hindi rin masaya si Zhao Wuji. Gusto mong makipag-away, sige. Sino bang takot? Kanino tumayo si Wen Hongyao? At kinuha ang ilang bote ng gamot na may iba't ibang kulay, pula-berde. Agawin mo ang taong ito at lalasunin kita. Hindi rin nagpatalo si Zhao Wuji. Hinugot ang espada sa kanyang baywang, sasaksakin kita, matandang bruha. Tense na ang dalawa. Para pag-agawan si Fang Chen. Tila handa na silang kalimutan ang kanilang pagiging elder. At mag-away sa harap ng maraming bagong disipulo. Ang eksenang ito na hindi pa nangyayari ay ikinagulat ng iba pang mga elder at hindi makapagsalita.
Kahit pa isang disipulong may ika-6 na baitang na spiritual root. Hindi dapat pag-awayan ng dalawang elder ng ganito. At nang malapit nang magsimula ang laban, si Liu Qingxian na hinahanap din si Fang Chen ay masayang nagsabi, "Ama, siya nga iyon." Ang sect master ng sektang Qingyun na si Liu Wenchen ay nakaupo sa isang puting taga. Sumunod siya sa masayang tingin ng kanyang anak at tumingin sa disipulong pinag-aawayan ng dalawang elder. Nagulat siya, "Ang pinili mo ay siya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Elder Li? Wala siyang spiritual root. Ipinapakuha mo siya sa akin bilang disipulo." Ngunit nag-aalalang sinabi ni Liu Qingxian, "Ama, maniwala ka sa akin, hindi ka magkakamali sa pagkuha sa kanya." Bahagyang kumunot ang noo ni Liu Wenchen. At tila ayaw niya kinukuha siya ni Elder Wen. Malamang dahil may talento siya sa paggawa ng gamot. Kinukuha siya ni Elder Zhao. Malamang dahil may talento siya sa sining ng espada. Ngunit ang aking Zhong Zufeng, ang kailangan ay mga henyong may pinakamataas na spiritual root. Hindi siya nababagay sa aking Zhong Zufeng. Nakitang malapit nang mag-away ang dalawang elder. At malapit nang kunin si Fang Chen ng isa sa kanila. Nagitngit ang ngipin ni Liu Qingxian. Tumawag siya ng isang lumilipad na tagak at tumalon dito. At pumunta sa gitna ng dalawang elder. Sandali lang sigaw niya dahil siya ang anak ng sect master. Naging mas magalang ang mukha ni Wen Hongyao. At sinabing, "Binibining Liu, umalis ka riyan. Kailangan kong turuan ng leksyon ang matandang ito." Suminghal din si Zhao Wuji Qingxian. "Huwag mong pigilan ang iyong tiyo Zhao. Tuturuan ko ng leksyon ang bruhang ito." Ngunit sinamaan sila ng tingin ni Liu Qingxian. "Sino ang nagsabing pipigilan ko kayo? Kung gusto niyong mag-away kayo sa gilid. Huwag niyong saktan ang aking nakababatang kapatid." Pagkasabi nito, ngumiti ang kanyang magandang mukha. At inilahad ang kanyang kamay kay Fang Chen, "Halika. Sumama ka sa akin pabalik sa Zhong Zufeng." Ano ngayon ay wala nang makapagpanatili ng kalmado. Ayos lang na pag-agawa ng Yao Feng at Xiao Yao Feng si Fang Chen. Pati ba naman ang Zhong Zufeng ay sumali na rin sa pag-aagawan. Naguguluhan sina Liu Ruxu at Chen Silin. "Silin, ano bang maganda kay Fang Chen? Bakit ang daming Feng na nag-aagawan sa kanya?" Naguguluhan si Liu Ruxu. Hindi na rin maintindihan ni Chen Silin. Kahit alam niyang sa pagiging 3-star Soul Master ni Fang Chen, hindi katakatakang pag-agawan siya ng 9 na Feng. Ngunit imposibleng ilantad ni Fang Chen ang pagkakakilanlang ito. Kung gayon, bakit nila gusto si Fang Chen? Ngunit agad siyang napangiti ng matamis. Karapat-dapat talaga sa ating asawa. Saan man siya magpunta, siya ang sentro ng atensyon. Nagmura si Li Qingfeng. Bakit pati ang Zhong Zufeng ay nabaliw na rin? At sumali sa pag-aagaw kay Fang Chen. Paalala niya, "Binibining Liu, walang spiritual root si Fang Chen. Pag-isipan mong mabuti." Tiningnan siya ni Liu Qingxian. At may bahid ng pang-iinis sa kanyang mga mata. Isang ika-9 na baitang na spiritual root na higit pa sa ika-9 na baitang. Ay sinabi mong walang spiritual root. Wala kang pakialam. Muli siyang ngumiti ng magiliw kay Fang Chen. "Ano pang hinihintay mo? Ang Zhong Zufeng ang pinakamalakas na Feng sa sektang Qingyun. Ang lahat ng yaman doon ay pinakamataas na antas." Agad na naakit si Fang Chen. Ngunit hindi pumayag sina Wen Hongyao at Zhao Wuji. "Binibining Liu, anong ibig mong sabihin? Aagawin mo rin ang tao ng Yao Feng ko?" Nag-aalala si Wen Hongyao. Hindi rin inaasahan ni Zhao Wuji. Ano bang nangyayari kay Fang Chen? Kahapon lang, isa siyang tinanggihang disipulo na walang may gusto. Bakit ngayon pati Zhong Zufeng ay nakikipag-agawan na rin? "Qingxian, bakit ka nakikipag-agawan din kay Tiyo Zhao?" Kumunot ang noo ng sect master na si Liu Wenchen. Lumipad siya gamit ang puting taga. At mahinang pinagsabihan, "Qingxian, huwag kang magulo. Hindi basta-basta tumatanggap ng disipulo ang Zhong Zufeng." Lihim siyang sumulyap sa di kalayuan. Sa Great Elder.
Sa pagkakataong ito ang Great Elder ay nakakuha na naman ng isang napakagaling na bagong disipulo. Samantalang ang Zhong Zufeng ay wala pa ring nahahanap na angkop. Paanong sasayangin ang mahalagang pwesto para sa disipulo? Sa isang taong walang spiritual root. Naisip ni Liu Qingxian na hindi na niya maitatago. Pabulong niyang sinabi, Ama. Hindi walang spiritual root si Fang Chen. Siya ang may ikasyam na baitang na spiritual root mula sa Guizhou City. Nagtatakang sinabi ni Liu Wenchen. Hindi ba personal na sinuri ni Vice Pavilion Master Chen? At na lamang isang pagkakamali lang ito. Nagpakita rin ng pagkalito si Liu Qingxian. At sinabing Luzeng ang pangalan ng sinuri. Kung bakit ipinakita ng detection tower na siya ay may ikasyam na baitang na spiritual root. Hindi ko rin alam. Ngunit tiyak na may ikasyam na baitang na spiritual root ang taong ito. O baka pa nga ang maalamat na Wuji spiritual root. Wuji spiritual root. Napangiti at umiling si Liu Wenchen. Ang lakas naman ng loob mong sabihin iyan. Ang Wuji spiritual root ay nangangailangan ng lahi. Tanging kapag napakalakas ng mga magulang. Sa kanilang mga supling, mayroon lamang napakaliit na tsansang magkaroon ng Wuji spiritual root. Ang Fang Chen na ito ay nagmula sa maliit na Guizhou City. Imposibleng magkaroon siya ng Wuji spiritual root. Naging hindi rin sigurado si Liu Qingxian. Ngunit naniniwala siyang pambihira ang talento ni Fang Chen. At sinabing ngunit, nakita ko siyang sunod-sunod na umangat ng ilang antas. Mas malakas pa kaysa sa akin na may ikapitong baitang na spiritual root. Narinig ni Li Qingfeng ang pangungusap na ito. Kinailangan niyang magpaliwanag upang hindi isipin ng lahat na bulag si Li Qingfeng. At tinanggihan ang isang disipulong nasa ikatlong antas ng foundation establishment. Secmaster Binibining Liu, hindi ninyo alam. Ang batang ito ay umangat sa pamamagitan ng pag-ubos ng kanyang potensyal. Kaya't mabilis ang kanyang pag-unlad sa simula. Ngunit sa huli masasabi kong, habang buhay siyang mananatili sa ikatlong antas ng foundation establishment. At hindi na makakausad pa. Pinatunayan nito ang hinala ni Liu Wenchen. Dahan-dahan siyang tumango. Narinig na isang masamang paraan lang pala iyon. Kinagat ni Liu Qingxian ang kanyang pulang labi. Puno ng pagkadismaya ang cultivation ay masamang paraan. Paano naman ang kanyang ipinakita sa Shenglong Dao? Kailan pa nagkaroon ng ganoong kalakas na masamang paraan sa mundo? Na kayang gawin ang isang taong walang spiritual root. Natalunin ang nasa ika-negatibo 13 na palapag na sinangong Liu Yun. Gusto niya sanang sabihin din ito. Ngunit nang makita ang kawalan ng tiwala ng kanyang ama, hindi niya maiwasang magkimkim ng sama ng loob. Patutunayan niya sa kanyang ama na hindi siya nagkakamali. Ayaw nang makipagtalo ni Liu Wenchen sa kanya. At sinabing sige na hindi kukunin ng Zhong Zufeng ang batang ito. Dalawang elder, magpatuloy kayo. Pagkasabi nito, biglang kinagat ni Liu Qingxian ang kanyang labi. At mahinang sinabi, Ama. Nagkasundo na kami ni Fang Chen sa isa't isa. Kung hindi mo siya kukunin bilang disipulo, hintayin mo na lang na magtanan kami. Ano nanlaki ang mga mata ni Liu Wenchen at agad. Napagtantong nagsisinungaling ang kanyang anak. Alam niya ang ugali ng kanyang anak. Mahinhin. At nakatuon sa martial arts. Hindi niya pinapansin ang mga lalaki. Ang Yang Pavilion Master ng Chanji Pavilion ay masugid na nanliligaw sa kanya. Ngunit hindi niya ito binigyan ng magandang mukha. Paanong magkakaroon siya ng relasyon sa isang mahirap na binata? Ngunit ipinulupot ni Liu Qingxian ang kanyang buhok sa kanyang daliri. At tinuro si Fang Chen. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Kahapon sa Spiritual Spring, hindi ba? Nagkita tayo ng hubot-hubad. Kalahating totoo at kalahating biro niyang sinabi, nagkita ng hubot-hubad. Kinabahan si Liu Wenchen at sumigaw, ikaw. Paanong magagawa mo ang ganoong bagay? Huwag mo akong lokohin. Nakita niyang kinakabahan ito. Nagpakita ng hiya si Liu Qingxian. At sinabing may Wuji spiritual root siya.
Ibinigay ko ang aking sarili para mapanatili siya. Para ito sa sektang Qingyan. Para sa iyo, Ama. Diyos ko, parang umikot ang mundo ni Liu Wenchen. At muntik nang mahulog mula sa puting tagak. Ang anak na kanyang ipinagmamalaki ay ibinigay ang kanyang puri sa isang basurang walang spiritual root. Paano pa siya harap sa mga tao? Sa sandaling iyon, nagdagdag pa ng isang suntok si Liu Qingxian. Ama, kung hindi mo siya kukunin bilang disipulo, magtatanan na lang kami. Sa oras na iyon, hindi na maitatago ang tungkol sa amin. Nang marinig ito, tila na-suffocate si Liu Wenchen. Hindi dapat ilabas ang dumi ng pamilya. Hinding-hindi niya hahayaang malaman ng sinuman ang bagay na ito. Lalo na ang Great Elder. Kung hindi ang bagay na ito, ay magiging dahilan na naman ng Great Elder para siraan siya. At sabihing walang kakayahan ang Sect Master. Sa gitna ng krisis, ang tanging paraan ay kunin si Fang Chen bilang disipulo. Una, para mabantayan siya. Nang hindi siya magkalat ng chismis. At ilabas ang sikreto. Ikalawa, kung sakaling mabunyag ito sa hinaharap. Pwede niyang sabihing nagkagustuhan sila noong sila ay magkapatid sa sekta. At nagkaroon ng mabuting relasyon. At nagkasundong magpakasal bilang dahilan. Upang mapawi ang opinyon ng publiko. Sa isang iglap, marami siyang naisip. Kaya nang muli niyang tingnan si Fang Chen, naging komplikado ang kanyang mukha. Mayroong halo ng galit dahil ang kanyang pinakamamahal na repolyo na inalagaan ng 20 taon ay kinain ng isang baboy. Mayroon ding pag-aalala na mabubunyag ang kahihiyan. Sa huli, nilunok niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. At nagpakita ng kasiyahan. Fang Chen Qingxian ay humahanga sa iyo. Nagpa siya kung bigyan ka ng pagkakataon. Payag ka bang maging disipulo ko? Tanga lang ang hindi makakaalam na mas mataas ang katayuan ng disipulo ng Sect Master kaysa sa Peak Master. Paano pa siya mag-aalangan? Yumuko siya at nagbigay galang. Fang Chen nagbibigay galang sa Sect Master. Guro na pasigaw sa inis si Wen Hongyao, pandaraya ito. Walang magawa si Zhao Wujihai. Ang Sect Master na mismo ang kumilos. Paano pa ako lalaban? Pakpakpak, may isang taong pumalakpak. Nakasuot siya ng kulay abong damit. May aura ng kapangyarihan. At matalas na tingin na parang agila. Sino pa ba kundi ang Great Elder ng sektang Qingyan? Si Feng Gochan. Peke ang ngiti habang pumapalakpak. Sect Master, mayroon kang matalas na mata. Tumatanggap ng isang walang spiritual root bilang disipulo. Humahanga ako sa iyo, Elder. Ang ating sektang Qingyan, na mayroon kang ganyang galing pumili ng disipulo, ay isang biyaya sa sekta. Ang mapanuyang komento ay nagpahiya kay Liu Wenchen. Pilit siyang nagpakatatag. Great Elder, mali ang sinabi mo. Ang spiritual root ay isang bahagi lamang ng isang mandirigma. Hindi ibig sabihin na walang kinabukasan si Fang Chen. Hindi kasing diplomatiko si Liu Qingxian tulad ng kanyang ama. Walang pakundang ang suminghal, huwag kang mag-alala. Ang disipulong kinuha ng aking ama ay hindi mo matatalo kahit anong gawin mo. Tumawa ang Great Elder. Talaga? Sa mga bagong disipulong kinuha ko ngayon, mayroong isang henyo na may 7 baitang na spiritual root. Sinasabi mo bang mas mahina pa siya kaysa sa basurang walang spiritual root na ito? Itinaas ni Liu Qingxian ang kanyang baba at sinabing tama. Nagkatinginan ang mga elder. Hindi nila maintindihan kung anong nangyari kay Liu Qingxian. At bakit ganoon na lang ang tiwala niya sa isang walang spiritual root. Sa tabi ng Great Elder, may nakatayong isang binata na may hawak na espada. Mayabang ang kanyang tingin. At pambihira ang kanyang kilos. Nang marinig ito, nagpakita ng talas ang kanyang mga mata. Senior Sister Liu. Ako si Cao Zheng. 7 baitang na spiritual root. Kaya pala, siya pala ang pinakamagaling na henyo na nahanap ng Great Elder. Nang malaman na may 7 baitang siyang spiritual root, nagpakita ng inggit ang mga elder. Tumingin si Cao Zheng kay Liu Qingxian.
At may paghanga sa kanyang mga mata. Matagal na kitang hinahangaan, Senior Sister Liu. Palagi kong naririnig na ikaw ay isang walang kapantay na babaeng henyo. Ngayong nakita kita, totoo nga ang mga sabi-sabi. Tiningnan siya ni Liu Qingxian kung dati pa ito. Manghihinayang siya na ang ganitong henyo ay napunta sa Great Elder. Ngunit ngayong nariyan si Fang Chen, ikapitong baitang na spiritual root. Wala na siyang pakialam. Anong gusto mong sabihin? Malamig na sinabi ni Liu Qingxian. Ngumiti si Cao Zeng. Napakaliit ng tingin sa akin ni Senior Sister Liu. Iniisip mong mas mahina pa ako sa isang basurang walang spiritual root. Hindi sang-ayon ang inyong abang kapatid. Sakto pagkatapos ng kalahating buwan ay ang araw kung kailan magbibigay galang ang mga bagong disipulo sa ninuno ng sektang Qingyun. Ayon sa kaugalian, ang mga bagong disipulo ay maglalaban-laban sa harap ng estatwa ng ninuno upang malaman kung sino ang mas magaling. Sa oras na iyon, gusto kong makipaglaban sa kapatid na si Fang. Tiningnan ng lahat si Cao Zeng nang may interes. Tila mayroon siyang ibang intensyon. At tama nga, umiti si Cao Zeng, kung manalo ako. Ang pinapaboran mong si Fang Chen. Maaari bang samahan ako ni Senior Sister Liu sa ilalim ng buwan? Uminom ng 3 tasa ng alak. Bilang paghingi ng tawad sa pagmamaliit sa akin. Abahayagang binasto si Liu Qingxian. Ang paksyon ng Great Elder ay talagang walang respeto sa sect master. Ang bagong disipulo pa lang ay nangangahas ng maging bastos sa publiko. Kumunot ang noo ni Liu Wenchen at may bahid ng talas sa kanyang mga mata. Nang akmang magsasalita, ngumisi si Liu Qingxian. At sinabing, paano kung manalo si Fang Chen? Ano balak tanggapin ni Liu Qingxian ang pustahan? Hindi niya yata alam kung ano ang cultivation level ni Cao Zeng. Bahagyang nagbago ang mukha ni Liu Wenchen. At pabulong na sinabi, Qingxian, huwag kang magpadala. Isang bagong disipulo lang. Paanong magkakaroon ng lakas ng loob na bastusin ang anak ng sect master? Halatang inutusan ng Great Elder upang bigyan ng sampal sa mukha ang Zhong Zufeng. Ngunit puno ng tiwala si Liu Qingxian kay Fang Chen. Pabulong siyang nagsabi, Ama, ito na ang pagkakataon para makabawi. Ipinagmamalaki ng Great Elder ang ikapitong baitang na spiritual root na ito. Kung gayon sa larangang pinaka-ipinagmamalaki niya, ay bibigyan natin siya ng husto. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Cao Zeng at nagtanong, ikaw naman. Paano kung matalo ka? Ngumiti si Cao Zeng. At sinabing, marahil hindi mo pa ako kilala, Senior Sister. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang spiritual power. Ang kadalisayan nito ay ikinagulat ng mga elder na naroroon. Ika-4 na antas ng foundation establishment, karapat-dapat sa ikapitong baitang na spiritual root. Sa ganitong edad ay mayroon na siyang ganitong cultivation. Hindi nalalayo sa Liu Qingxian noon. Maging si Li Qingfeng ay nagpakita ng inggit. Kung mayroon ding yaman ng pamilya Cao, si Liu Roxu, naniniwala siyang hindi siya magpapahuli. Sayang naman, bahagyang nagulat si Liu Wenchen. At lalong naramdaman na ipinapahiya ni Liu Qingxian ang sarili. Isang buong antas ang agwat nila. Bukod pa riyan, hindi maikukumpara ang yaman ng pamilya Cao kay Fang Chen. Ang teknike na ginagamit ni Cao Zeng ay mas mataas kaysa kay Fang Chen. Ang resulta ng laban nila pagkatapos ng kalahating buwan ay hindi na kailangang pag-isipan pa. Ngunit nagpakita ng mapaglarong ngiti si Liu Qingxian sa Shenglong. Anong palapag ang naabot mo? Hindi mapigil ang magyabang ni Cao Zeng. Buong pagmamalaking sinabi, ika-negatibo 12 palapag, pangalawa lamang sa walang kapantay na henyong iyon. Nang sabihin ito, nagpakita ng paghanga ang mga elder na naroroon. Matagal na nilang narinig ang tungkol sa walang kapantay na henyo sa ika-negatibo 13 palapag. Ang ganitong tao ay tiyak na magiging isang haligi sa hinaharap. Hindi nila inaasahan na si Cao Zeng ay pangalawa lamang sa kanya. May ngisi sa labi ni Liu Qingxian na hindi madaling mapansin. At sinabing, napakagaling mo. Kung gayon, sagutin mo ang tanong ko. Anong mangyayari kung matalo ka?
Kumunot ang noo ni Cao Zeng. Medyo nagalit na siya. Nagpakita na siya ng ganoong kagaling na lakas. Ngunit iniisip pa rin ni Liu Qingxian na matatalo siya. At sa isang basurang walang spiritual root pa. Suminghal siya kung matalo ako. Aalis ako sa Lun Huifeng. At sasali sa Zhongzhufeng. Nagliwanag ang mga mata ni Liu Wenchen. At agad na naglaho. Gusto niya sana ang ikapitong baitang na spiritual root na ito. Ngunit sayang walang kakayahan si Fang Chen na manalo. Ngumiti si Liu Qingxian si Je. Hihintayin kong umalis ka sa Lun Huifeng. Gulat na gulat si Fang Chen. Itinaas niya ang kanyang kamay. Teka lang senior sister, hindi ba dapat tanungin mo muna ang opinyon ko? Kung pupusta o hindi? Hindi ba dapat tanungin muna siya bilang sangkot? Bigla na lang siyang nagkaroon ng kaaway na disipulo ng Great Elder. Magkakaroon siya ng problema sa hinaharap, di ba? Ngumiti si Liu Qingxian at lumapit sa kanya. At bumulong sa kanyang tainga. Akala mo ba libreng makita ang katawan ko? Namula ang mukha ni Fang Chen. At bumulong, wala naman akong nakita. Napakakapal ng hamog sa spiritual spring. Isang malabong anino lang ang nakita ko. Nakita ni Liu Qingxian na namula ang mukha ni Fang Chen. At kumurap, hindi nga. Namula ka talaga. Hindi kinaya ni Fang Chen. Lumayo siya, pumapayag ako basta ang nangyari sa spiritual spring ay hindi na muling babanggitin. Tinakpan ni Liu Qingxian ang kanyang bibig at tumawa. Lalo siyang naging interesado kay Fang Chen. Mukhang isa pa siyang inosenteng binata. Hindi niya mapigilang sabihin ang totoo. At hindi na siya inasar. Ang pagsali mo sa laban ay para sa iyong kapakanan. Sa bawat pagbibigay galang ng mga bagong disipulo sa ninuno, pipiliin ang isang pinakamagaling na bagong disipulo. At bibigyan siya ng sektang Qingyun ng isang gantimpala. Iyon ay ang pumasok sa Kangjin Pavilion at pumili ng isang teknike. Ano, may ganoong benepisyo pala? Matagal na niyang gustong magpalit ng mas mataas na antas ng sword teknike. Ngunit wala siyang pagkakataon. Ngumiti si Fang Chen Seje. Tatanggapin ko ang laban, tiningnan ni Cao Zeng ang pagiging malapit nila. At may apoy ng selo sa kanyang mga mata. Mula sa malayo tiningnan niya si Fang Chen pagkatapos ng kalahating buwan. Maglalaban tayo. Sana hindi ka matalo ng masyadong mabilis. Lihim siyang nanumpa. Nasa harap ni Liu Qingxian ay dudurugin niya si Fang Chen upang makita mismo ni Liu Qingxian kung paano ang taong kanyang hinahangaan ay parang asong patay na tatapakan niya. Hindi nagtagal, nag-alisan ang mga elder at disipulo. Nagpaalam si Fang Chen kina Liu Roxu at Chen Silin. At sumunod kay Liu Wenchen papunta sa Zhongzhufeng. Pinanood ni Liu Roxu ang pag-alis ni Fang Chen. At dumaan ang kanyang tingin sa lilang anino ni Liu Qingxian. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga si Lin. Malapit ka nang magkaroon ng kapatid na babae. Napangiti si Chen Silin. Nakita rin niya na ang anak ng Secmaster na ito ay talagang interesado kay Fang Chen. Hinilot ni Liu Roxu ang kanyang kilay. At sinabing, ano bang paningin ninyong dalawa? Bakit pareho kayong nagkagusto kay Fang Chen? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang maganda sa kanya. Nagustuhan niya si Fang Chen dahil 10 taon na silang magkasama. At dahil sa tahimik na pag-aalaga ni Fang Chen sa kanya. Ngunit paanong bigla na lang nagustuhan ni Chen Silin si Fang Chen? At handa pang maging pangalawa, sige. Sabihin na nating sina Chen Silin at ang pamilya Chen ay napilitan dahil sa kanilang sitwasyon noon. At walang magawang pumayag. Ngunit ang anak ng Secmaster ng sektang Qingyun. Paanong nagustuhan din niya si Fang Chen na may 2 asawa? Hindi niya ito maintindihan. Tungkol dito, napangiti na lang si Chen Silin. Sa kanyang palagay, hindi si Liu Qingxian ang nagpapakababa, kundi hindi sinasadyang nakahanap ng isang napakalakas na sandigan. Sa Zhongzhufeng malungkot si Liu Wenchen. At mabilis na bumalik.
Ngayong naging disipulo ka na ng sect master. Magtuon ka na sa martial arts. Manatili ka sa Feng para magsanay. At iwasan mong lumabas. Huwag kang magkakalat ng mga chismis na makakasama sa Feng. Naiintindihan mo ba naguguluhan si Fang Chen? Kahit gusto niyang magkalat ng masamang chismis. Kailangan niya munang malaman ang mga chismis para maikalat. Bago pa lang siya paano siya makakarinig ng chismis. Kahit na tila walang kabuluhan ang payong ito. Mapagkumbaba pa rin siyang nakinig. Master, nasisiyahan si Liu Wenchen sa kanyang kilos. Kumuha siya ng ilang bagay at ibinigay sa kanya. Ito ang iyong mga yaman para sa buwang ito. Isang bote ng mababang kalidad na Zujidan. 100 gintong bato. Ito ang susi ng iyong tirahan. At simula bukas ikaw ang mangungolekta ng pulot. Nang marinig ang mga nauna, wala pang reaksyon si Liu Qingxian, ngunit nang malaman na si Fang Chen ang mangungolekta ng pulot. Hindi nasiyahan si Liu Qingxian, kararating lang ni Fang Chen. Ipinapangolekta mo na siya ng pulot. Napakabangis ng mga lobo ulong pukyutan na iyon. Nangangagat sila ng tao. At napakasakit nito. Wala siyang karanasan at ipapadala mo siya. Naghihiganti ka. Lobo ulong pukyutan, nakita ito ni Fang Chen sa Anding Medical Classic. Isang uri ng mahalagang spiritual na pukyutan. Ang pulot na ginagawa nito ay may natatanging spiritual energy. Nabihirang matikman kahit ng mga mataas na antas na cultivator. Ngunit tulad ng sinabi ni Liu Qingxian, ang pangungolekta ng pulot ng lobo ulong pukyutan ay mapanganib. Walang karanasan ay matutuka ka sa buong ulo. At iiyak ka sa sakit. Mabuti na lang at nabanggit sa classic ang isang gamot na madaling makayanan ang mga lobo ulong pukyutan. Seryosong sinabi ni Liu Wenchen. Bawat disipulo sa Feng na ito ay may gawain. Hindi exempted si Fang Chen. Hindi lang siya mangungolekta ng pulot. Kailangan din niyang makakolekta ng 1 libra sa loob ng 3 araw. Kung hindi sapat ay mapaparusahan siya. Naiintindihan mo ba, Fang Chen? Gusto pa sanang ipaglaban ni Liu Qingxian si Fang Chen. Senior sister, ayos lang ako. Tiniyak ni Fang Chen na matatapos niya ito. Utos ng master. Tumango si Liu Wenchen pagkatapos mangolekta. Bibigyan ka ng marka ng iyong senior brother sa iyong gawain. Huwag kang maging huli at pagtawanan ng ibang kapatid. Bawat disipulo ay may kani-kanyang gawain at pagkatapos ay bibigyan ng marka ng senior brother. Ito ay isang uri ng kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo ng Feng. Nagliwanag ang mga mata ni Fang Chen, paano kung mataas ang marka ko? Hindi mapigilang tumawa ni Liu Wenchen. Bago ka palang gusto mo nang higitan ang iyong mga kapatid. Kung nasa top 3 ka, bibigyan kita ng kalahati ng pulot na nakolekta mo. Lihim na natuwa si Fang Chen. Opo, master, sa timog na bahagi ng Zhongzhou Feng. Malayo sa bulwagan ng sect master, malapit sa bangin, may isang bakuran. Ito ang magiging tirahan mo simula ngayon. Hawak ni Liu Qingxian ang susi. At binuksan ang kandado ng pinto para kay Fang Chen. May pagkadismaya niyang sinabi, halatang naghihiganti ang aking ama. Binigyan ka na niya ng pinakamahirap na gawain. Pati ang tirahan mo ay pinakaliblib pa. Ngunit nagustuhan ni Fang Chen ang lugar. Ang mga tirahan ng ibang kapatid ay magkakasama. Magkakatabi sila. Masaya nga iyon. Ngunit kailangan ni Fang Chen ang pribadong espasyo. Tulad ng paggawa ng pildoras, paggawa ng gamot, pagpapalakas ng katawan at iba pa. Salamat sa iyong pag-aalala, senior sister. Ngunit nasiyahan ako sa lugar na ito, huwag kang mag-alala sa gawain. Hindi ko bibigyan si master. Walang anumang reklamo si Fang Chen. At positibo ang kanyang pananaw. Naging medyo nahiya si Liu Qingxian. Siya ang pumilit sa kanyang ama na kunin siyang disipulo. Kaya naging mahirap ang sitwasyon ni Fang Chen. Tinapik niya ang balikat ni Fang Chen. Tutulungan din kita sa gawain. Kailangan nating mapahanga ang aking ama. Ngumiti si Fang Chen at hinatid si Liu Qingxian palabas. Agad niyang isinara ang pinto.
Tiniyak na may formation ang mga pinto at bintana. At mahigpit na nakasara. Mahirap para sa mga tagalabas na pumasok. At mahirap ding silipin. Kaya't napanatag siya. Agad niyang inilabas ang mga sangkap para sa Fierce Tiger Pill. At sinimulang ihanda ito. Pagkatapos ng isang oras, isang amoy ng pildoras na may halong rosas ang lumabas mula sa sisidlan ng pildoras. Alam ni Fang Chen na luto na ang Fierce Tiger Pill. Pagbukas ng sisidlan, nakita niya ang ilang pildoras na may puting guhit sa ibabaw. Na parang guhit ng tigre na kulay kahel. Hindi katakatakang tawagin itong Fierce Tiger Pill. Kinuha ito ni Fang Chen. At inilabas ang kopya ng Iron Blood True Scripture. At sinimulang unawain ito ang pagpapalakas ng katawan. Ay ibang-iba sa pag-aaral ng teknike. Hindi ito gumagamit ng dantian at mga ugat, kundi ang mga kalamnan at buto ng katawan. Upang maglabas ng lakas sa pamamagitan nila. Halos naintindihan na niya ang unang antas. At sinimulan na niyang magsanay. Una ay hinugot niya ang Z-sword. At inabot ng 3 hinga. Bago niya nagawa ng hirap ang isang galaw ng espada. Hindi ko alam kung magiging mas madali ba itong gawin. Pagkatapos kong makumpleto ang unang antas ng pagsasanay. Kaya't uminom siya ng isang Fierce Tiger Pill. At sinimulan ang pagsasanay ng Iron Blood True Scripture. Pagkainom ng pildoras, agad niyang naramdaman ang parang nasusunog na sakit sa kanyang tiyan. Alam niyang epekto ito ng gamot. Agad niyang sinunod ang paraan ng Iron Blood True Scripture. At ginabayan ang epekto ng gamot sa kanyang mga buto at kalamnan. Nabawasan ang matinding sakit sa tiyan. At unti-unting naramdaman ang nasusunog na sakit sa buong katawan. Ngunit ito ang puso ng pagpapalakas ng katawan. Tiniis niya ang sakit. At patuloy na ginabayan ang epekto ng gamot. At paulit-ulit na nilinis ang kanyang katawan. Sa wakas pagkatapos ng kalahating araw, mayroong isang kulay abong. Malagkit na dumi sa kanyang balat. Na may bahagyang amoy. Ang unang antas na red skin iron bone. Ang tanda ng pagiging ganap ay ang paunang pag-alis ng dumi sa katawan. Nagpakita ng tuwa si Fang Chen hahaha. Ang Iron Blood True Scripture na walang sinuman sa sekta ang kayang sanain. Ay nasanay ko na ang unang antas na red skin iron bone. Agad niyang kinuha ang Z-sword. At sinubukang gumawa ng isang galaw ng espada. Kahit medyo mabagal pa rin. Isang sandali lang ang inabot nito. Talagang epektibo. Agad na ginamit ni Fang Chen ang sincere sword art. Sa wakas ay halos natapos niya ito. Hindi tulad dati na isang galaw lang. Kapatid na Fang, may isang estrangherong tumawag sa labas ng pinto. Agad na binalot muli ni Fang Chen ang Z-sword. At pinunasan ang dumi sa kanyang katawan. At binuksan ang pinto. Isang matabang disipulo na nakasuot ng damit ng Zhong Zufeng. Kapatid na Fang, pinapatawag ka ng master sa kainan para kumain. Kumalamang siya ni Fang Chen at napagtanto na hindi pa siya kumakain mula umaga. Kumalam ang kanyang tiyan. Salamat sa paalala, kapatid. Pupunta ako mamaya pagbalik sa kwarto. Naligo siya. At nagpalit ng malinis na damit at pumunta sa kainan. Sa loob ng kainan mayroong mga 20 disipulo na kumakain. Nang makita si Fang Chen na pumasok, agad na tumingin sa kanya ang mga pares ng matang mausisa. Siya ang nakababatang kapatid na. Pinilit ni Senior Sister Liu na kunin ng master. Narinig kong wala siyang spiritual root. Para sa kanya si Senior Sister Liu ay nakipagpustahan pa kay Cao Zheng ng Lun Huifeng. Ang kanyang kasikatan ay mas malaki pa kaysa sa bagong kunang ika-6 na baitang na spiritual root na si kapatid na tao ng master. Sa pagkakataong ito sa pagtanggap ng mga disipulo ng bawat Feng. Hindi walang nakuha si Liu Wenchen. Kumuha siya ng isang ika-6 na baitang na spiritual root na disipulo. At balak siyang gawing tunay na disipulo ngayong taon. Tumingin ang lahat sa di kalayuan sa isang matipunong na parang tore na si Tao Zhengjun. Narinig din niya ang usapan ng lahat.
At tumingin sa papasok na si Fang Chen. May bahid ng pagkagalit sa kanyang mga matahoy. Baguhan hindi maganda ang tono ni Tao Zhengjun. Tumingin siya kay Fang Chen na may matang parang kampana. Narinig kong magaling ka raw mambola ng babae. Maging si Senior Sister Liu ay napaikot mo. At pambihirang tinanggap ka sa ating Zhong Zufeng. Ang gustong kumain lang na si Fang Chen ay biglang hinamon. Tumingin siya sa direksyon ng boses. At nagulat sa napakalaking katawan nito. May taas siyang hindi bababa sa 2 metro. At puno ng taba ang kanyang katawan. Parang isang bundok ng laman kapag tumayo. Nagbibigay ng malaking presyon. Ngunit walang alitan. Bakit niya ako hinahamon? Hindi niya ito pinansin. Kumuha siya ng isang malaking mangkok ng kanin. At naglagay ng maraming karne. Hindi niya alam kung dahil sa pagpapalakas ng katawan. O dahil mas nakakagutom ito. Hindi pa siya nagutom ng ganito. Umupo siya at nagsimulang kumain ng mabilis. Nagalit si Tao Zhengjun. Ibinagsak niya ng malakas ang kanyang mga chopsticks sa mesa. Ang mga bakal na chopsticks ay nabaluktot. Batang ito, binabaliwala mo ba ang sinasabi ko? Parang isang gumagalaw na maliit na bundok. Naglakad siya papalapit kay Fang Chen. Maraming disipulo ang nagpakita ng interes. Ilang babaeng disipulo naman ang nakaramdam na hindi maganda ang mangyayari. Senior brother. Pigilan mo na sila. Paano kung masaktan niya si kapatid na Fang? Isang babaeng disipulo ang nagpaalala sa isang gwapong lalaking may edad na 30 na nakasuot ng asul na damit. Kalmado ang kanyang tingin at sinabi, normal lang na mag-away ang mga baguhan. Hayaan silang maglaban. Para malaman kung sino ang malakas at mahina at kung sino ang dapat igalang. Makakatulong din ito para mabawasan ang mga alitan sa hinaharap. Nga. Pareho silang baguhan. Sino ang gustong maging mas mababa? Upang maiwasan ang palaging alitan sa hinaharap. At sa tuwing may alitan, sila bilang mga nakatatandang kapatid ang kailangang mamagitan. Mas mabuti pang malaman na agad kung sino ang mas magaling. Sa ganoong paraan, ang mahina ay natural na iiwasan ang malakas. Mababawasan ang alitan. At sila bilang mga nakatatandang kapatid ay mababawasan din ang trabaho. Ang inaalala ng babaeng disipulo ay, sigurado bang hindi lalaki ang gulo? Hindi lang mataas ang antas ni Tao Zhengjun. Ang pamilya Tao ay isang pamilya ng mga body cultivator. Baka masaktan ang payat na katawan ni Fang Chen. Ang senior brother ay nakatuon sa pagkain. Hindi tumitingin sa gilid. Kalmadong sinabi dahil pinahahalagahan ni kapatid na Fang si Senior Sister Liu. Dapat niyang harapin ang kaakibat na pasanin. Kung hindi niya kayang tiisin kahit kaunting sakit, mas mabuting umalis na siya sa Zhong Zufeng. Narinig ng babaeng disipulo ang bahid ng selos. Ang senior brother ay may paghanga kay Liu Qingxian. Ito ay isang sikretong alam ng lahat. Ngunit ang babaeng hindi pumapansin sa mga lalaki ay may kakaibang pakikitungo kay Fang Chen. Natural na nagsiselos ang senior brother. Napabuntong hininga siya Fang Chen. Huwag mong sisihin ang iyong mga kapatid kung hindi ka nila tinutulungan. Sisihin mo ang iyong sarili sa kawalan ng kakayahan. Bakit mo pa pinasok ang gulo? Tila nakikita na niya. Ang larawan ni Fang Chen na bugbog sarado. May ilang disipulo na gustong pumigil. Ngunit nang makitang walang balak pumigil ang senior brother, bumalik sila sa kanilang upuan. Ang parang bundok na katawan ni Tao Zhengjun ay nagpayanig sa lupa. Kahit mukhang mabagal, mabilis pala ang kanyang mga hakbang. Sa ilang hakbang lang ay nakarating na siya sa likod ni Fang Chen. Ang malaking katawan niya ay nagdulot ng malaking anino na tumakip kay Fang Chen. Kumakain ka pa rin. Tiningnan ni Tao Zhengjun si Fang Chen na kumakain pa rin. At tila walang pakialam sa kanya. Hindi niya maiwasang matawa. Akala mo ba dahil protektado ka ni Senior Sister Liu, pwede ka nang maging walang galang?
Hinawakan niya ang balikat ni Fang Chen. At malamig na suminghal sasabihin ko sa iyo. Kung sino ang amo sa mga baguhan, ay nakasalalay sa kakayahan hindi sa babae na iintindihan mo ba? Ibinaba ni Fang Chen ang kanyang mga chopsticks. At dahan-dahang kumunot ang kanyang noo. Malamig na sinabi alisin mo ang kamay mo. Natawa si Tao Zengjun. Hindi niya inalis. Sa halip ay dahan-dahan siyang nagdagdag ng lakas. Parehong law at body ang kanyang pinag-aaralan. Ang lakas ng kanyang kamay ay kayang durugin ang bato. Ang sinumang mahawakan niya sa balikat. Maliban na lang kung mabali ang buto. Kung hindi ay hindi niya kayang alisin. Ano hindi ka sang-ayon? Kung gayon ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Handa na siyang gamitin ang spiritual power ni Fang Chen. Naisip pa niya kung anong galaw ang gagamitin ni Fang Chen. Ngunit si Fang Chen ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan niya at ng lahat. Nakita siyang iniunat ang kanyang kamay. At hinawakan ang kamay ni Tao Zengjun. Dahil sa laki ng katawan, ang kamay ni Fang Chen ay parang kamay ng isang sanggol na nakahawak sa kamay ng isang matanda. Hindi mapigilang tumawa ni Tao Zengjun ano. Gusto mo pang makipagpalakasan sa akin? Payat ka lang anong lakas mo. Mula sa malayo nagpakita rin ang pagmamaliit ang senior brother. Sa pakikipaglaban kailangang iwasan ang kalakasan ng kalaban at atakihin ang kahinaan. Ngunit si Fang Chen ay direktang hinamon si Tao Zengjun. Sa larangang pinakasanay niya. Ang ganitong pag-iisip ba ay karapat-dapat maging disipulo ng Zhong Zufeng. Ngunit sa susunod na sandali, biglang may sumigaw sa kainan. Hindi mapigilang mapatingin ni Tao Zengjun ang senior brother. At biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang tila maliit na kamay ni Fang Chen. Na walang kahirap-hirap na hinawakan ang pulso ni Tao Zengjun. At dahan-dahang inalis ito sa kanyang balikat. Hindi siya gumamit ng maraming lakas. Ngunit napasigaw sa sakit si Tao Zengjun na isang body cultivator. Pilit niyang binawi ang kanyang kamay. Ngunit parang nakakapit sa isang bakal na sipit. Hindi niya ito mabawi. Ang eksenang ito ay ikinagulat din ng mga disipulong naroroon. Pagkatapos ay madaling itinulak ni Fang Chen. Ang parang Thor na si Tao Zengjun ay naitulak ng isang malakas na puwersa at paulit-ulit na umatras. At bumangga sa isang haligi na nagpayanig sa buong bubong. Tumingin si Tao Zengjun sa paligid. At nakita ang mga nagtatakang tingin na nagdulot ng kahihiyan. Ulitin natin sumigaw siya at tumakbo para sumugod. Ang kanyang mga kamao ay malakas na sumuntok sa likod ni Fang Chen. Nainis si Fang Chen. Biglang tumayo at sinabing kung hindi kita pababagsakin. Hindi ako makakakain ng maayos. Laban sa mga paparating na kamao. Walang kasanayan din siyang sumuntok. Parang latigo na humampas. Sa lupa ang malakas na tunog. Ang matabang katawan ni Tao Zengjun na tumatakbo ay parang bumangga sa isang pader. At biglang tumalsik pabalik. Tinumba ang ilang mesa. At humiga sa sahig na umiiyak sa sakit. Ang kanyang mga braso ay sobrang sakit. Na parang nabali ang mga buto. Hindi man lang niya ito maibaluktot. Sa kabaligtaran, walang ekspresyon si Fang Chen na lumapit sa kanya. At tinapakan ang kanyang dibdib. Sa isang bahagyang diin lang. Napasigaw si Tao Zengjun na parang kinakatay na baboy. Gusto mo pa bang lumaban? Tanong ni Fang Chen. Saan pa ba hindi malalaman ni Tao Zengjun? Na nakatagpo siya ng isang body cultivator. Na mas malakas pa sa kanya. Agad siyang umiling at sumuko hindi na. Sumusuko na ako noon lang inalis ni Fang Chen ang kanyang paa. At nakahinga na si Tao Zengjun. Nang maalala ang nangyari kanina. Natakot si Tao Zengjun. Umiwas siya kay Fang Chen. At hindi na nangahas pang hamunin siya tulala ang mga disipulo. Aba ang kapatid na Fang na ito ay may tinatagong galing. Isa pala siyang master ng body technique. Hindi katakatakang gustuhin siya ni Senior Sister Liu.
Talento ito ay tiyak na isang talento. Ilan lang ang body cultivator sa ating sektang Qingyun. Ngayon sa ating Zhongzhu Feng. Mayroon ng isang magaling na body cultivator. Isang malutong na tunog ang narinig. Ibinaba ng senior brother ang kanyang mga chopsticks at tumayo. At lumapit kay Fang Chen ng may otoridad. Nanggulo sa kainan. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Ang naghahandang bumalik para kumain na si Fang Chen ay kumunot ang noo. Ano, may isa na naman? Sabihin mo muna ang iyong pangalan bago ka magsalita. Sumigaw ang isang babaeng disipulo sa tabi niya walang galang. Ito ang senior brother ng ating Zhongzhu Feng. Si kapatid na Wang Chengjian. Kaya pala ito ang senior brother. Walang takot na sinabi ni Fang Chen, magaling ang tanong mo senior brother. Nang may nanggugulo, hindi ka pumigil, alam mo ba ang iyong kasalanan? Ang sagot na ito ay nagpahinga ng malalim sa maraming disipulo. Karapat-dapat na protektado siya ni Senior Sister Liu. Nangahas siyang magsalita ng ganyan sa senior brother. Sa isang banda, ang senior brother ang kumakatawan sa master para bantayan ang mga kapatid. Malaki ang kanyang kapangyarihan. Kung ibang disipulo ito, matagal na siyang pinarusahan. Ngunit si Fang Chen. Natatakot si Wang Chengjian sa relasyon niya kay Liu Qingxian. At ngayon may hinala na kinonsinti niya ang away. Kung lalaki ang gulo, hindi rin siya makakataka sa parusa. Bahagyang dumilim ang tingin ni Wang Chengjian. At dahan-dahang sinabi ang apat na salita, napakatapang. Yumuko si Fang Chen. At sinabing salamat sa papuri senior brother. Malamig na sinabi ni Wang Chengjian, huwag kang maging magalang. Sana sa gawain pagkatapos ng ilang araw. Maging kasing galing ka rin ngayon. Kung hindi ay hindi ako mag-aatubiling ipalinis sa iyo ang banyo. Pagkasabi nito ay umalis na siya. Walang pakialam si Fang Chen at nagkibit balikat. At nagpatuloy sa pagkain. Sa harap ng mga nagtatakang tingin ng mga disipulo. Kumain siya ng 5 malaking mangkok ng kanin bago mabusog. Pagbalik sa kanyang tirahan, hindi rin nagpahinga si Fang Chen. Kumuha siya ng ilang karaniwang pampabango. At dinurog ang mga ito isa-isa. Pagkatapos ay sinala ang mga magaspang na butil. Sa huli pinagsama niya ang ilang pampabango. At dahan-dahang pinainit sa mababang apoy. Pagkatapos ng isang gabi, mayroon siyang isang bote ng jade sa kanyang kamay. Na may kalahating bote ng malinaw na likido. Subukan natin. Pumunta si Fang Chen sa gilid ng bangin sa silangang bahagi ng Zhongzhu Feng. Ang pugad ng mga lobo ulong pukyutan ay nasa gitna ng bangin. Bukod sa kabangisan ng mga lobo ulong pukyutan. Ang pagbaba pa lang ay napakadelikado na. Pagdating niya, mayroon ng 3 disipulo na may parehong gawain na mangolekta ng pulot. Na nakatali sa isang lubid at nangolekta sa ibaba. Matagal bago sila nahirapang umakyat. Ang dalawa ay ayos lang. Nakabalot ng mahigpit ang kanilang mga damit. Parang 2 malaking oso. Hindi kayang tumagos ng karayom ng lobo ulong pukyutan sa makapal na damit. Ang isa pang matabang disipulo ay ang tumawag kay Fang Chen para kumain. Siya naman ang minalas dahil masyadong malaki ang kanyang tiyan. Napunit ang kanyang pantalon at lumabas ang kanyang tiyan. Walang awang tinusok ito ng mga lobo ulong pukyutan. Ng 49 na beses. Namaga ito at napuno ng mga paltos. Napasigaw siya sa sakit at gumulong sa lupa. Bigyan niyo ako ng pampatanggal ng sakit. Napasigaw siya habang hawak ang kanyang ulo sa sakit. Nahirapan ang 2 disipulo. Ang natitira naming pampatanggal ng sakit ay naibigay na namin sa iyo noong nakaraan. Nang marinig ito, napasigaw na parang multo ang matabang disipulo. Halos mabingi si Fang Chen. Agad siyang kumilos at sinuntok ang kanyang batok. Nahimatay ang matabang disipulo. Ang pampatanggal ng sakit ay hindi kasing epektibo nito. Sumimangot si Fang Chen. Naguguluhan ang 2 disipulo. Ngunit kung iisipin, simple at brutal nga. At nakatipid pa sa spiritual na pildoras nang makita si Fang Chen.
Nagulat ang dalawang disipulo. Hindi kaya ang gawain din ng kapatid ay mangolekta ng pulot ng lobo ulong pukyutan. Tumango si Fang Chen. Hinila ang isang lubid at sinabing pahiram ng lubid ninyo. Kapatid, sandali. Sabay na sumigaw ang dalawang disipulo, hindi ka pwedeng pumunta dyan. May nangyari sa pugad. Mapanganib para sa sinumang pumunta. Nangyari, nagtatakang sinabi ni Fang Chen, pakipaliwanag mga kapatid. Tinanggal ng isang disipulo ang kanyang makapal na damit. At may pag-aalala sa kanyang mukha. Gusto rin sana naming mangolekta ng pulot kanina. Ngunit pagdating namin doon nalaman namin. May isang spiritual na hayop na pumasok sa pugad. At kinakain niya ang pulot. Nagdulot ito ng gulo sa mga lobo ulong pukyutan. At galit na inatake ang spiritual na hayop na iyon. Pagbaba namin. Napagkamalan kaming kasama nito. At galit din kaming. Inatake, pagkasabi nito iwinagayway ng disipulo ang kanyang damit. At nahulog ang mga karayom ng pukyutan sa sahig. Napakarami nito na halos daan-daan. Ipinapakita nito kung gaano kabangis ang mga lobo ulong pukyutan ngayon. Kapatid, kung gusto mo talagang bumaba, mabuting payo ng dalawang disipulo, maghintay ka na lang ng ibang araw. Sino ang nakakaalam kung kailan? Ubusin ng hayop na iyon ang pulot. Kung hindi makumpleto ang 3 librang gawain. Ibig sabihin ay nabigo na sa gawain. Unang beses natuparin ang utos ng master. Hindi pwedeng mabigo, di ba? Bababa ako para tingnan si Fang Chen. Nang makitang hindi nakikinig si Fang Chen, sinabi ng disipulo, isuot mo ang makapal kong damit. Kung ganyan ka lang bababa, mamamatay ka sa kagat. Umiling si Fang Chen, hindi kailangan. At bumaba gamit ang lubid. Kumunot ang noo ng dalawang disipulo. Napakayabang naman ng kapatid na Fang na ito. Maghintay na lang tayo dito. Hindi magtatagal, hihingi rin siya ng tulong. Hindi talaga kailangan ni Fang Chen ng lubid. Gamit ang kanyang diskarte sa paggalaw. Kayang-kaya niyang maglakad sa bangin na parang patag na lupa. Ngunit hindi kailangang mag-alala ng husto ang dalawang kapatid. Hindi nagtagal, bumaba na siya sa gitna ng bundok. Sa ibaba ay isang malalim na bangin. Hindi ko alam kung anong hayop ang kayang pumunta sa ganito kataas para magnakaw ng pulot. Mula sa malayo nakita niya sa bangin ang isang butas na kasing laki ng tao. Malaking bahagi ng gintong pugad ang nakikita mula sa butas. Hindi mabilang na lobo ulong pukyutan ang nag-iingay at sumusugod papasok para umatake. Ano? Sa sandaling ito may isang lobo ulong pukyutan na nakakita kay Fang Chen. At agad na lumipad papalapit sa kanya. Agad na binuksan ni Fang Chen ang inihanda niyang bote ng jade. At naglabas ng napakabangong amoy. Nang lumapit ang lobo ulong pukyutan, hindi na siya inatake. Sa halip ay umikot ito sa kanya. Na parang itinuturing si Fang Chen na isang bulaklak na pwedeng pagkunan ng pulot. Wala nang galit. Naisip ni Fang Chen na epektibo nga ang paraang ito. Kaya't madali siyang nakarating sa butas. At nang sumilit sa loob, hindi niya maiwasang magulat. Nakita niya ang isang hayop na kasing laki ng pusang kahel. Na may malalaki at malinaw na mata. Itim na ilong at kahel na balahibo. Nakasandal sa pugad. Nakataas ang isang paa. At ang dalawang maliit na kamay ay maihawak na isang piraso ng pugad na puno ng pulot. Kumakagat sa kaliwa at kumakagat sa kanan. Nang mapansin na maliit na ang hawak niyang pugad at hindi naabot ng kanyang maikling paa ang kanyang bibig, itinapon niya ito. At kumuha ng mas malaki at masayang kumain. Puno ng itinapong pugad ang sahig. Sa tingin pa lang, ang nasayang na pulot ay hindi bababa sa 5 libra. Walang hiya ka. Kumibot ang noo ni Fang Chen. Mabuti na lang at dumating siya. Kung hindi gaano man karami ang pulot dito ay hindi sapat sa kanya. Ang mas nakakainis pa ay dahil makapal ang kanyang balat. Hindi siya tinatablan ng mga lobo ulong pukyutan. At dinidilaan pa niya ang mga umaataking pukyutan.
Napakaasar talaga ng itsura niya. Hayop ka, umalis ka. Hindi napigilan ni Fang Chen na sumigaw. Noon lang napansin ng maliit na hayop na may pumasok. Agad siyang tumayo sa apat na paa. Itinaas ang kanyang buntot. At tumayo ang lahat ng kanyang balahibo. Ibinuka ang kanyang maliit na bibig at naglabas ng kakaibang tunog. Hindi man lang natakot sa tao. Natawa si Fang Chen. Lumapit siya para hawakan ang kanyang lieg at itapon siya palabas. Para sa mga gustong maunang mapanood ang Suaning Tiandi, maaari ninyong i-download ang Kidian Reading at hanapin ang Suaning Tiandi. Tandaan, huwag magkamali ng type o kulang sa letra. Dahil ginagamit ng blogger ang pangalan para maiwasan ang pagnanakaw. Kaya't ang unang lalabas ay iyon na.